Hello mga kadroni, ito po ang inyong lingkod, Capti D. Venture. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. In this video ay pag-uusapan natin ang mga important features ng DJI Mini 4K na dapat niyong malaman bago kayo bumili ng drone na ito. Worth it pa ba siya ngayon, 2025 or hindi na? So ito yung mga pag-uusapan natin kung bakit kailangan mo pang bilhin ito compare sa ibang drones. Okay, start tayo sa kanyang resolutions. Yan, i-play natin. So ang resolutions niya ay meron siyang 4K resolutions at 30 frames per second. So pwede siyang mag-zoom in sa times 2 yung kanyang zoom in sa 4K resolutions at 30 fps. Sa ano naman, meron din siyang, pwede mo rin siyang ilipat sa tawag dito sa 1080p. Pwede din siyang mag-record ng 1080p at 30 frames per second, pwede rin. At dun sa kanyang 1080p ay hanggang times 4 yung kanyang zoom in. So times 4 kung yan kung dito sa sa 4K ay times 2 lang. So dun sa 1080p ay times 4. So pwede mo siyang mailapit masyado, i-zoom in kung meron kang gustong lapitan na isang bagay or isang object. Tapos meron din siyang mga quick shots. Okay, meron siyang mga quick shots na pwede nating gawin dito kung mga pag tinatamad tayo maggamit ng mga controls at nasa open space ka naman, ay maraming quick shots na pwede kang gawin. Okay, tapos make sure lang na nasa open space ka, na wala kang mababangga pag gumamit ka ng mga quick shots. Okay, so sunod naman ay meron siyang 31 minutes na battery life. Pero in actual, nasagad ko lang sa aking experience ay 20 minutes, 18 to 20 minutes. So hindi ko pa siya na-try ng sagad to 25 minutes. Ang iba, sa iba ay sabi nila, nasubukan nila 20 to 25 minutes. Pero hindi ko na ni-rest yung battery life natin kasi baka mamaya ay hindi umabot. Siguro nagdepende sa ng hangin. Kung ang halimbawang malakas ang hangin, siguro magbabawas din yung dahil lalo na pagka naka-counter siya sa flow ng hangin. So maaaring mas mabilis siyang ma-drain ang ating battery. Pero pag patulak naman siguro hindi niya makukonsume agad ang ating battery. At ang kinagandahan dito ay
pwede mo siyang i-transfer agad na sa dito sa iyong cellphone. Ito, i-click mo lang yung sa ano mo, home, yan. Tapos itong album, tapos makikita mo na yan dyan ang yung ang tawag dito, yung mga recorded na video. Or another option, pwede mong dito sa may likod, ito ipapakita ko sa likod ng drone, pwede mong isalpak yung USB, tapos direct connect sa iyong laptop, or otherwise kung pwede mo ring tanggalin yung mismong memory card. Okay guys, ito naman yung paraan para sa yung pag-transfer ng ating mga files mula sa drone. Pwede mo siyang gamitan ng ito, USB na type C to type C papunta sa cellphone. Ito. At dito naman sa ating drone, papunta dito sa may likuran. Meron yung sa charging area niya. Okay, dito sa likod yan. So, pwede nyo isalpak dyan para mag-transfer ng files dito. Or, pwede rin papunta direct sa inyong laptop pag sa inyong editing. At another, naman, ay yung ating yung SD card. Dyan. Nandito, yung SD card natin. Yan yung SD card. Pwede nyo yung tanggalin yan at ilipat sa inyong cellphone or sa inyong card reader para sa laptop para mag-transfer ng files. Okay, i-press nyo lang to, tapos lalabas na yung ano nyan, yung ating SD card. Yan, lumabas na yung SD card natin. So, kuhanin nyo lang yan, pwede nyo i-transfer sa inyong cellphone para ma-save nyo yung files sa inyong drone shot. Or, pwede nyo ilagay sa card reader para isalpak sa ating mga laptop. Okay, yan yung mga options para sa pag-transfer. So, sa pang-pito, meron siyang mga tatlong mode. Meron siyang cine para sa cinematic, meron siyang normals para sa normal shots, tapos pwede rin siya sa sports mode para mas mabilis yung takbo. So ibig sabihin cine, normal or sports, ibig sabihin nun yung cine ay yung mahina lang ang kanyang para makuha mo yung cinematic na recording. Tapos yung normal, so yun yung medyo mabilis-bilis na siya. Tapos yung sports mode naman ay mas mabilis yung kanyang takbo. So mas maganda doon ang gamitin sa mga sports mode. Mas maganda ay yung yung controller na APB. Okay, at saka another one ay meron siyang mga pagkuha ng picture na panoramic. Ang una niyang number 1 ay number 1, ipakita ko sa inyo ito sa pano, itong nasa baba, ito yan, pano. So i-click lang natin yan. So meron siyang spare, ito spare. So yung spare na yan so makukuha niya, ipapakita ko sa inyo yan, panoorin nyo lang yan, flash ko. Okay, mag shoot tayo ulit shoot tayo ng panorama. So
So i-try natin ang sphere. O na, ito yung sa try natin yan. Okay. Okay, yan, start. Okay. So, sphere in a panoramic view. Tagal din pala matapos. So lahat ng party ay kanyang kukuhanan. Alright, ito yung actual na kuha ng ating camera. Yan yung kuha ng kanyang sphere na capture. Okay. Yan. So ang sunod naman ay ito, pwede ka rin kumuha ng 180 degrees wide na capture. So mahaba yung kanyang makukuha na picture. So ito naman ipa-plus ko rin diyan. Yan, titingnan niyo yung ano. Yan yung capture ng kanyang 180 degrees na pano. 180 degree. Try natin. Ano ba yun? Paikot. Kasi 180. Ah, doon naman sa kabila. Checks. Done. Ito naman yung actual na 180 degrees na kuha ng camera. Okay, yan. So, tapos ang sunod, itong wide angle naman. So, itong wide angle, malawak yung kanyang makakapture. So, kung gusto nyo ng maganda or napakalawak na capture, so yun ang gamitin nyo, yung wide angle. Okay. Tapos ito naman i-plus ko yung kuha or actual capture ng wide angle. Yan. Okay, dito tayo sa wide angle. Biglang nawala. Ito naman yung actual na kuha ng wide angle. Okay, so tapos na tayo dyan sa paano na yan. Dito naman tayo sa pang-siyam. Ang DJI Mini 4K ay meron siyang grid lines. Ang ibig sabihin ng grid lines ay pwede mo siyang kuhan. So ito, pakita ko lang sa inyo. Ito, punta lang kayo dito sa taas, sa settings, settings. Tapos magpunta tayo sa grid line. Saan ba yun banda? Grid line. Camera ba yun? Camera yata. Yun, meron siyang grid line dito sa cam. So meron siyang tatlong choices. So yung una na ginamit natin, yung grid line na yan, ito nakaputi na. So ang magiging display ng ating ano ay ito, yung nakikita nyo yon sa ating screen. Yang nakaano lang itong sa gitna. Yan yung ano magagamit para ma-identify natin yung pinaka-center ng ating ano pag meron tayong tina-target na object. So ilipat naman natin doon sa isa. Ito naman ang iano natin. Yan naman ang ating gamitin. Okay? So, yan. So yan naman may mga rectangle kita nyo yun yan sa ating screen. So depende na sa inyo kung anong trip yung gamitin, yung sa center lang ba na naka plus sign lang or itong kuan para mas makita nyo or maano nyo yung pinaka center natin. Okay,
choices niya yun. So pero pwede rin itong nakaikis. Yan, pakita ko rin sa inyo. Yan, pwede rin ganyan. So yan yung purpose ng grid line, para ma-identify natin yung ating pinaka-center ng ating ating pinakatumbok. Ako ang ginagamit ko lang ay yung yung ito lang. Itong to, para sa gitna lang siya na merong pointer. At sa iba na hindi pa nakakaalam, meron pong settings itong na allow gimbal upward rotation. Meron po yan siyang settings na pwede mo pang additional na itaas yung ating gimbal. Okay? Kumbaga may additional pa siya na itataas pa ang ating gimbal. Hanapin lang natin yan. Ito allow upward gimbal rotation upward. So mag-additional yan siya. I-click natin yan. So naka-on na tong ating allow upward gimbal. So ating titingnan sa ating recording. Ayan yung pinaka regular lang niya. So ngayon dahil inalaw natin yung ating upward gimbal rotation, so pwede pa natin yan siyang itaas. Taas ko yung ating yan pwede pang tumaas yun yung ating gimbal, kasi ang regular niyan ay ito lang, ganito lang talaga yan siya. Pag hindi mo inon yung allow, so hindi mo siya maitataas ng todo sa ibabaw. So pag naka-allow, so yan, pwede pa siyang umangat pa or maitaas pa ang kanyang gimbal rotation. Okay, so yun yung mga tips natin na makukuha pa kung bakit kailangan mong bilhin ang DJI Mini 4K. Okay, ang last na natin ay siyempre yung presyo. Kung naghahanap ka ng affordable at ang tawag dito naka Mini 4K na, so ito yung drone na para sa'yo. Sa price na 299 or in peso ay 17K. So magkakaroon ka na ng drone na makakapag-shoot ng 4K resolution at 30 fps sa murang halaga. Sa standard version lang siya, kasi yung ako nito nasa 24K yata ang yung combo package ng tatlong battery. Okay, so yun lang muna ang may share ko sa inyo, ang mga ating dahilan kung bakit ang Mini 4K ang ating bibilhin.